Ngunit hindi kagaya ng inaasahan ng mga ito ang nangyari. Sa kabila ng sayang ipinakikita sa kanya na magkakapatid, hindi napigilan ni Naomi na hindi rin ipakita ang lungkot sa kanyang muka. Bigo ako, kids. Masakit na pag-amin niya sa magkakapatid. Mula sa pagkagat sa mga burger na binili niya ay napatigil ang mga ito. Sandali pang napanganga. Huwag kang mag-joke ate. Wika nila yun. Nanlalaki ang mga mata nito. Ang ganda-ganda mo, hindi ka mapipili. Napili naman ako pero minor role lang ulit. Napabuntong hininga siya. Baka nga hindi niyo pa ako makita dahil sa sobrang liit lang ng role na ibinigay sa akin. Hindi pa nagsasalita. Napapalatak si Rosaline. Tumingin ito sa ate nito. Ate, babalik ulit tayo sa simbahan. Hindi dinilig ni Lord ang prayer natin. Baka kulang pa. Kumpisal din tayo. Baka kasi nagiging bad na tayo kaya hindi tayo pinapakinggan ni Lord. Bigla-bigla ay namilog ang mga mata ni Naomi. Ipinagdasal niyo ako? Oo naman ate. Ikaw pa. Siyempre gusto namin ang the best para sa'yo. Isa ka kasi sa mga the best na tao. Nakangiting wika pa nila yun. Baka nga kulang pa ang dasal natin mga kapatid. Sige, mamaya babalik muli tayo. Ang bait niyo talaga. Pero baka naman hindi lang dahil kulang kayo sa dasal. Baka lang talaga may kulang sa akin. Kaya hindi na naman ako napili. Malungkot naman na wika ni Naomi pagkatapos. 25 taon na ngayon si Naomi. 7 taon na siya sa industriya ng pagmumodelo pero pakiramdam niya hanggang ngayon baguhan pa din siya. Taon-taon na lang siya nag-aabang kung kailan siya magkakaroon ng big break. Ang akala niya, ngayon na ang taon na iyon. Ang sabi kasi sa hula sa kanya, sa taon na ito, nang magpahula siya sa Quiapo. Ngayong taon na daw siya suswertehin. Pero nangangalahati na ang taon, ay bigo pa din siya. Mahirap at tila mailap man ang swerte kay Naomi, mahal niya ang kanyang trabaho. Kaya kahit tila hindi siya mahal noon, nagtsatsaga pa din siya. May mga biyaya naman siyang natatanggap pero panay maliliit lang iyon. Sa loob ng 7 taon, 15 beses na siyang nakasama sa mga commercial ads. Kaya nga lamang, panay minor role lamang iyon. May mga magazine at billboard ads na rin siya naging proyekto. Pero kagaya ng mga commercial, puro minor din iyon. Kahit sa mga ramp shows, puro minor role lang din ang nakukuha niya. 18 years old si Naomi nang subukan niya ang mundo ng pagmamodelo. Nasa kolehiyo siya noon at nasa pangalawang taon sa kursong AB Communication. Dahil hirap sa buhay, ninais ni Naomi na makatulong sa pamilya. Nang alukin siya ng isa sa mga kaklase na sumali sa racket nitong pagsali nga sa mga iba't ibang klaseng ads upang maging income, pumayag siya. Sunwerteng natanggap siya sa isang commercial at kagaya ng hanggang ngayong role niya, minor din ang una. Nasundan iyon at naging abala din naman siya. Isa sa mga naging dahilan kung bakit kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral. Isama pa na noong taong ding iyon ay inatake sa puso si Nanay Teresita na siyang dahilan kung bakit na-paralyze ang kanang bahagi ng katawan nito. Si Nanay Teresita at ang pamilya nito ang kumupkup kay Naomi simula nang abandonahin siya ng kanyang ina noong 10 taong gulang pa lamang siya. Isang prostitute ang kanyang ina at nang binalak itong pakasalan ng isang foreigner na naging customer nito. Basta-basta na lang siyang pinaalis nito sa magiging maayos na buhay nito. Hindi daw kasi gusto ng foreigner na isama si Naomi nito sa gagawing pamilya nito. Mas pinili nito ang foreigner kaysa sa sariling anak. Nang magdesisyon ng kanyang ina tungkol doon, hindi na iyon ipinagtaka ni Naomi. Noong una pa lamang naman ay wala na itong pagmamahal o pagpapahalaga sa kanya. Para kasi dito, isa lamang siyang pagkakamali. Isa lang siya sa naging bunga ng trabaho nito at hindi nga nito masabi kahit ang pangalan ng ama niya dahil sa iba't ibang customer. Pero dahil kahit papaano may konsensya din ng kanyang ina ay binuhay naman siya nito. Kung may ipinagpapasalamat man si Naomi na nagawa ng kanyang ina sa kanya, yun na lang siguro iyon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi naman masasabi ni Naomi na masama ang buhay niya. Nang tanggihan siya ng kanyang ina ay buong loob naman at tinanggap siya ni Nanay Teresita, ang kapitbahay nila. Byuda na ang babae at may isang anak na lalaki.
si Martin. 2 taon ang tanda sa kanya ni Martin at dahil sa malapit na age gap, magkasundo sila. Ito ang itinuturing niyang matalik niyang kaibigan. Sa piling na mag-ina ay naging maayos ang buhay ni Naomi. Hindi man ganoon karangya pero kontento na siya na may isang pamilyang tumanggap sa kanya sa kabila ng ginawa sa kanya ng ina. Maayos na pinalaki siya ni Nanay Teresita. Kahit na ba hirap din ito sa buhay. Isa lamang itong labandera at matagal na rin napatay ang asawa. Yun ang dahilan ni Naomi kung bakit malapit siya sa mga katulad nila Almira, Leon at Roselyn. Kagaya ng mga ito ay masasabi niyang ulila na din siya pero maswerte siya dahil na rin may nag-ampon na tumanggap sa kanya. Gusto niyang tulungan ng mga ito dahil nakikita niya ang sarili sa mga ito. Kung hindi siya tinanggap ni Nanay Teresita noon, malamang ay ganoon ang buhay niya. Kaya bilang pasasalamat sa kanyang naging magandang buhay, sa maliit na paraan ay tinutulungan ni Naomi ang 3 magkakapatid. Hinawakan ni Roselyn ang kanyang balikat. Pagkatapos ay mariing umiling ito. Walang mali sa iyo, Ate Naomi. Ang ganda-ganda at ang bait-bait mo kaya. Tingnan mo nga, nagawa mo pa kaming ibili pa rin ng burgers kahit hindi naman nangyari yung ipinangako mo sa amin. Kiming ngumiti si Naomi. Kulang pa yan. Dapat ay marami pa nga akong magagawa sa inyo. Naiintindihan naman namin, ate. Hindi naman kami humihingi ng malaki. Sapat na sa amin na kahit papaano may tumutulong sa amin. Weak ka nila yun. Isa pa, may pamilya ka, ate. Dapat ay sila lamang talaga ang tinutulungan mo. Pero heto ka, kahit alam naman namin na kagaya namin, may problema ka din na pang pinansyal, tinutulungan mo pa rin kami. Kaya hindi mo kailangang humingi ng tawad sa amin. Wika ni Almira. Ginulo niya ang buhok ng 3 bata. Tama ang mga ito. May problemang pampinansyal siya. Maaaring marami man na nagsasabi na maganda daw ang trabaho ng modelo at tila kumikita ng malaki. Kayang kastiguhin iyon ni Naomi. Paano kasi? Ay by project naman ang bayad sa kanila. Kung hindi sila mapili sa isang project, wala din silang pera. Wala silang sweldo. Isama pa na marami silang gastusin sa bahay dahil na rin sa lagay ni Nanay Teresita. Puro pa minor role ang ginagawa niya kaya mababa lang ang fee niya. Dahil sa sakit ni Nanay Teresita, maraming gamot itong iniinom. Isama pa ang mga therapy na linggo-linggong ginagawa dito. Hindi din ganoon kalaki ang kita ni Martin bilang isang factory worker. Kagaya kasi niya ay hindi din nakatapos ng pag-aaral si Martin. Sapat lang kung ituring ang kinikita nila at minsan pa nga ay kulang pa. Kaya kahit marami pa siyang gustong gawin sa mga batang kagaya ng 3 magkakapatid, hindi niya magawa. Tanging maliliit na bagay lang ang kanyang nakakaya. Pero huwag kang mawala ng pag-asa, ate, ha? Darating din ang panahon na magiging maayos ang lahat. Mapipili ka din sa isang major role. Kaya cheer up na, ate. Ang sexy mo pa naman ngayon. Sumipol pa sila yun pagkatapos. Napangiti si Naomi. Kahit ang mga kasamahan sa ad shoot ay yun din ang sinabi. Kahit modelo, hindi si Naomi ang tipo ng tao na madalas na nagsusuot ng damit na sexy. Madalas ay simple lamang siya. Isa siguro sa mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya umaangat. Pero dahil ngayong araw ay pipili ng mga models para sa pinapangarap niyang commercial ad, ay ibinigay niya ang lahat. Commercial shoot kasi iyon ng isang skin product na paboritong-paborito niyang gamitin. Isa iyong dream come true sa kanya, lalo na't nangungunang produkto iyon ng lotion sa bansa. Swerteng sa pagkakataong ito ay napili ang ad agency kung saan siya nakakontrata na siyang gumawa ng commercial ng mga iyon. Inabisuhan din sila ng direktor na magsuot nga ng sexy at damit na magpapakita ng balat dahil na rin sa klase ng produkto na gagawa ng commercial. Pero sa kabila ng lahat, bigo pa din si Naomi. Isa din iyon siguro kaya nilukob din siya ng matinding lungkot sa ngayon. Umasa siya at nabigo. Ibinigay na niya ang lahat. Lumabas siya sa shell niya pero kulang pa din. May mali pa din. Pagkatapos ng meeting ay dumiretso siya sa seaside. Kaya naman nakita din ng mga bata ang kanyang suot. Nang matapos kumain ang 3 magkakapatid ay sandaling nakipagkwentuhan ng mga ito sa kanya. Pagkatapos ay nagpaalam na sa kanya na aalis. Tuwing gabi kasi ay nagtatrabaho naman ang mga ito sa isang karinderya sa isang night market.
Tumutulong ang mga ito doon kapalit ng libreng hapunan pagkatapos. Niyakap niya 3 bata bago ang mga ito umalis. Hinalikan pa siya ng mga ito isa-isa. Dahil sa ginawa, ramdam ni Naomi na nakaagaw sila ng atensyon. Noong una pa lamang, nang makita ng mga tao ang suot niya at suot ng mga ito at nilapitan niya ang mga ito, ramdam niyang ilang tao din sa lugar na iyon ang nakatingin sa kanila na tila nagtataka. Pero kagaya ng dati, binabaliwala lang iyon ni Naomi. Sanay na siya sa mapanghusgang mata ng mga tao. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi nabaliwala ni Naomi ang lahat ng tingin nang paalis na siya sa lugar. Maraming tao sa seaside, may ilan pa rin na nakatitig sa kanya na nanguusig. Binaliwala niya ang mga ganoong tingin pero hindi ang tingin ng isang lalaki. May ilang dipa ang layo nito sa kanya. Nakakunot no ito sa kanya at kahit nagtama ang kanilang mga mata, ni hindi man lang ito nag-iwas. Sa halip, lumalim pa ang pagkunot ng noo nito. Tila nahawa naman si Naomi sa pagkunot ng noo ng lalaki. Sino lalaking iyon? Bakit tila kakaiba ang tingin na ibinigay nito sa kanya kaysa sa karamihan sa mga tao na nandoon? Bakit kakaiba din na naging reaksyon nito na magtama ang kanilang mga mata? Sa halip na maglihis ito ng tingin dahil sa pagkahuli niya rito, tila mas lalo pa siyang tinitigan nito. Pero ang higit sa lahat, na bakit tila naging kakaiba yata ang tibok ng puso niya sa simpleng salubong lang ng tingin nilang dalawa? May kakaiba. Naisip-isip ni Naomi. Maaring i-associate ni Naomi ang malakas na tibok ng puso sa kaba dahil sa kakaibang titig ng lalaking ito. Pero kahit isipin niya na ganoon, tila ayaw tanggapin ng puso. Iba ang kaba sa nararamdaman niya ngayon. May halong saya kasi ang malakas na tibok ng kanyang puso sa ngayon. Iyon ba ay dahil sa kabila ng kakaibang titig ng lalaki, kakaiba din ang itsura nito? Tila hindi ito pangkaraniwang Pilipino. Sa mata pa lamang nito ay makikita na iyon. Meron itong mapusyaw na kulay asul na mata. Dahil na-curious na rin si Naomi sa ginawang pagtingin ng lalaki, hindi naman niya naiwasan na bukod sa mata nito ay tingnan din niya ang iba pang parte ng katawan at kabuuan nito. Kahit may kalayuan ito sa kanya, pansin agad niya na matangkad ito at bumagay din doon ang lean na katawan nito. May pagka-Caucasian ang itsura nito. Sa ulo nito ay may nakasuot na tila isang artist hat at naka-overall. Parang ang weird ng itsura ng lalaki. Lalo na't napansin niya na may bakas pa ng pintura sa overall nito. Siguro ay isa itong artist kaya ganoon. Ang outfit nito ngayon ay kagaya ng mga pintor na nagkalat sa mga streets sa Italia na napapanood niya sa mga pelikula. Dahil hindi uso ang ganoon sa Pilipinas, natagpuan niya na weird para sa kanyang itsura nito. Pero kahit ganoon, hindi maitatanggi ni Naomi na gwapo ito. Yun din siguro ang dahilan kung bakit tumibok ng kakaiba ang kanyang puso. Nakaramdam tuloy si Naomi ng pag-iinit ng kanyang muka dahil sa lalaking ito. Sa kabila ng lahat, nagustuhan niya ang naging titig nito. Nagustuhan niya ito sa unang tingin pa lamang. Napakagwapo nito. Pero nang makumpirma niya ang nararamdaman, ay dagli din naman iyong nawala ng pagkatapos niyang pasadahan ng tingin ng lalaki, ay siya naman ang pinasadahan ng tingin nito. Nawala ang masayang pakiramdam ni Naomi nang makitang nag-iba ang klase ng tingin nito sa kanya. Tingin na nakakaloko, tingin ng nagnanasa. Iyon ang nakikita niya sa mga mata nito at nang ngumisi ito sa kanya, nakumpirma iyon ni Naomi. Bahagyang nanlaki pa ang mga mata niya. Dagling napalitan ng takot ang kanina ay masayang pakiramdam sa dibdib. Bilang ganti sa kabastusang ginawa ng lalaki, pinaikot ni Naomi ang mga mata sa kadali-daling umalis sa lugar. Charles quickly pulled away himself from the lady in bed after they both got their climax. Mabilis din na inayos niya ang sarili. Nagbihis agad siya at kinuha ang kanyang wallet. Naglabas siya doon ng malaking pera at inilapag sa kama sa pagtataka ng babae. I'm not a prostitute. Reklamo pa nito pero nanlaki din ang mga mata nang makita ang laki ng pera na kanyang inilabas. I don't cradle girls with expensive jewelries, so better accept it. Walang emosyon na wika ni Charles. So, that's just it? Tumango si Charles. What do you expect?
What we have is wonderful. Kahit sandaling oras lang iyon, nag-enjoy ako. And I want more. Don't leave so soon. Tumayo pa ito sa kama upang akitin muli siya. Ni hindi nito inalintana na sa pagtayo nito ay makikita ang hubad na katawan. Lumapit sa kanya ang babae. Sinimulan nitong yakapin siya sa likod at halikan sa batok. Sinubukang pakaramdaman ni Charles ang sarili niya pero mukhang hindi na talaga siya muling bibigay kagaya ng kanina. Inalis niya ang kamay na nakapulupot sa katawan niya. Lumayo siya dito. You didn't satisfy me. Prangkang wika ni Charles sa babae. What? Halos isigaw na iyon ng babae. Mababakas ang iritasyon sa boss nito. Hindi mo pwedeng sabihin niya. You melted into me. You performed really well. I conclude with that, you enjoyed it too. That was a lousy performance, babe. Gusto sanang isatinig ni Charles. Hindi niya sigurado kung ganoon lang talaga kababa ang standard ng babaeng ito o sadyang magaling lang talaga siya nang hindi niya sinasadya. Alam ni Charles na hindi niya naibigay ang best niya dahil ramdam niya na may kulang. Pakiramdam pa nga niya sa dulo ay malaki ang pagkadisgusto niya sa kanyang sarili. Maganda naman ang babaeng kasama niya, but her beauty is not that enough to satisfy him in bed. Kahit tila perpekto ito sa pagresponde at sa ganda ng katawan, tila malaki pa rin ang kulang. Hindi itong hinahanap niya, hindi ito ang kailangan niya. Gustong mapamura ni Charles dahil sa kanyang ginawa at iniisip. 2 days ago, umuwi si Charles sa Pilipinas galing sa Italy kung saan siya nakabase. He just suddenly wanted to go to his home country. Bilang isang painter, hawak niya ang kanyang oras kaya magagawa niya lahat ng gustuin niya. Kung nanaisin niyang magbakasyon kahit may trabaho siya, magagawa niya. Pero hindi niya ugaling pagsabayin ng leisure at ang trabaho. Kapag nagtatrabaho siya, gusto niya ay nakafocus lang siya sa ginagawa. Ayaw niya ng distraction. Marami mga araw na nagkukulong lang siya sa kanyang kwarto tuwing nagpipinta siya. Hindi niya gustong lumabas. Hindi niya gustong maistorbo. Lalo na sa tuwing matindi siyang dinadalaw ng kanyang inspirasyon. Pero dahil ngayon ay isa sa mga konting araw kung kailan hindi siya dinadalaw noon, kailangan namang humanap ni Charles ng inspirasyon. Sa paghahanap ni Charles ng inspirasyon, naisip niya ang Pilipinas. He had a big project of painting beautiful sunset sceneries. Dahil alam niyang ang isa sa mga pinakamagandang sunset ay makikita sa bansang Sinilangan, naisip ni Charles na pumunta doon. Isama pa na ilang buwan na rin simula nang hindi siya nakakapunta sa Pilipinas. Gusto niyang bumisita. Kahapon ay nagpunta na siya sa Manila Bay upang tingnan ang tanawing gusto niyang magkaroon ng inspirasyon sa proyektong gagawin. Sandaling na-inspired siya at nakapagpinta ng ilang oras sa gabi hanggang sa hinila siya ng katawan upang matulog. Sa kanyang pagising ay nakapagpatuloy pa rin naman siya. Ngunit bandang 4:00 ng araw ay tila nawalan siya ng gana. Tila nilisan siya ng inspirasyon. Kaya minabuti niya muling bumalik sa may seaside sa Manila Bay na makikitang napakaganda ng sunset. Pero sa pagbalik niya, lalong nawala ang kanyang sarili sa konsentrasyon. Nabaling iyon sa iba, sa isang babae. Kilala si Charles bilang seryosong lalaki. Madalas ay nilalarawan din siya ng mga kaibigan bilang walang emosyon, brusko at masyadong matigas. Hindi naman itinatanggi iyon ni Charles, pero hindi ibig sabihin noon hindi siya ang tipo ng lalaki na hindi naaakit. Normal siyang lalaki, naaakit din siya. Marami-rami na rin siyang babae na dinala sa kama kagaya ng babae ngayon. Kapag lumalabas siya, hindi minsang naka-attract siya ng atensyon. Ngayong ang gabi, dahil na rin sa nangyari sa seaside, ay ginusto niyang lumabas din upang ilabas ang kakaibang init na naramdaman niya dahil lamang sa nakapagpagulo sa kanyang babae na nakita sa seaside. Nagpunta siya sa bar. Ginulo ang sarili sa pag-inom at nang lumapit sa kanya isang babae na may kasamang interes, pinatulan niya ito. Napunta sila sa hotel pero kahit ganoon, hindi pa rin nawala sa isip ni Charles ang babae sa seaside. Pinilit niya na ibaling ang nararamdaman dito sa babaeng kasama niya ngayon. Pero sa halip na masiyahan at makontento, nainis pa siya sa sarili. Now you know that I don't. Hindi si Charles ang klase ng lalaki na gustong mag-ingat sa kanyang mga sinasabi, lalo na sa mga babae.
Hindi siya ang klase na lalaki na mahilig magsalita at makipagkwentuhan. Madalas na tahimik lang siya pero kapag nagsalita siya, madalas ay tumitiklop ang lahat. He was so frank man, rude. Ilang tao na ang nagsabi sa kanya noon but he doesn't care. He doesn't give even a single damn. Akmang maglalakad na siya palabas ng hotel na pinuntahan nila ng babae nang magsalita muli ito. Ganoon na lang ba talaga iyon? I can't believe this. I don't even know your name. Ngumisi si Charles. Naalala niyang palaging ganoon ang reklamo sa kanya ng mga babae kapag nililisan na niya ang buhay ng mga ito. Isang kasiyahan naman ni Charles iyon. Kahit kanino ay hindi niya gustong magpakilala sa iba. Mananatiling misteryo sa karamihan si Charles Mority, ang masasabing isa sa pinakasikat at pinakamatagumpay na pintor sa buong mundo. Sikat si Charles sa kanyang pangalan pero hindi ang kanyang muka. Kilala siya bilang ang misteryosong pintor, ang misteryosong isa sa The Abandoned Billionaire. Hindi kasi kagaya ng mga naging kaibigan niya sa Sweet Angel na sina Philip, Adam, Ethan, James at Vladimir. Hindi siya sumasama sa mga photoshoots kapag gusto silang i-feature sa article. He wanted his privacy. He values it too much. Ayaw niya kapag ginugusto niyang pumunta sa isang lugar ay pinagkakaguluhan siya kagaya ng mga kaibigan. Madalas ay kinakailangan pa ng mga ito ng sariling bodyguard para protektahan ng sarili ng mga ito. Dahil sikat, lalo na sa klase ng kasikatan pa na meron sila, kailangan mag-ingat talaga ng mga ito. They were billionaires. Silang anim ang may-ari ng pinakamalaki at pinakamatagumpay na group of companies sa buong mundo, ang Sweet Angel Group of Companies. Dahil doon, prone sila sa panganib. Pero dahil hindi kilala ang mukha ni Charles, bukod sa kanyang pangalan, hindi siya. Iniiwasan niya na makipagkilala sa iba o kung ginagawa man niya sa iba ang sinasabi niyang pangalan. He doesn't want to risk his privacy. Isa siyang artist. Aminado siya sa kanyang sarili na malaki ang topak niya. Marami siyang mga weirdo na gawain. Kagaya na nga lang ng ginawa niya ng hapon na iyon. Dahil sa bigla-biglang kawalan niya ng inspirasyon, nagmadali siya na magpunta sa Manila Bay para lang makuha muli iyon. Hindi na siya nag-abala na ayusin ang sarili para lang masilayan ang dinadayong sunset. Nagpahatid siya sa driver sa normal painting attire niya. White shirt and an overall. Suot din niya ang kanyang artist hat. Nakasanayan niya na magsuot ng ganoon dahil iyon ang palaging sinusuot ng taong nag-ampon sa kanya. Dahil gusto nitong maging katulad siya nito. Sinanay siya nito na ganoon palagi ang suotin niya. Maayos naman kung titingnan iyon pero dahil na rin sa ginagawa, ramdam niyang may ilan pang talsik ng pintura sa kanyang damit. Hindi na inabala pa ni Charles ang sarili na pansinin ang mga sumunod na sinabi ng babae. Hindi na importante sa kanya kung ano pa ang sasabihin nito. She was just one of the women who come and go in his life. Hindi nga siya nasatisfy sa kanilang gabi, sa kanilang ginawa. Hindi ito importante sa kanya. Hindi ito ang hinahanap niya. Hanggang sa makauwi ay nasa mga nangyari pa rin sa biglaang pagpunta niya sa Manila Bay ang isip ni Charles. That lady was still haunting his mind. Kakaiba ito. Ilang minuto din niyang pinagmasdan ito habang tinutulungan at nakikipagkwentuhan ito sa mga pulubi na nagkalat sa lugar. She seems to be one of a kind person. Soft-hearted, kakaiba sa kanya. Ngunit kahit ganoon, nagustuhan ni Charles ang nakitang ginagawa nito. After all, isa lang din siya sa mga may mahirap na pinagdaanan na kabataan. Kaya niyang makita ang sarili sa mga pulubi na iyon kaya ang gawa ng isang magandang babae ng mabuti ay magiging isang malaking bagay para sa kanya. Pero hindi lang iyon na nagustuhan ni Charles. Mas nakuha ng babae ang atensyon niya dahil sa itsura nito. She was so beautiful in that red velvet dress. Tila out of place ito sa may seaside dahil na rin sa itsura nito. Iniisip ni Charles na baka iyon ang dahilan kung bakit naagaw nito ng matindi ang kanyang atensyon. Kakaiba kasi ang suot nito. Tila isa itong artista na galing sa isang photoshoot para sa isang sexing magazine. And just because of that, he wanted her. It was so instant. It seemed so weird.
Pero dahil kilala na rin ni Charles ang kanyang sarili, hindi na niya gaano ipinagtaka iyon. He was weird. With just that moment, in just a few minutes of looking at her, he had an unusual feeling inside him. Tila hindi lang iyon simpleng pagnanasa. Tila may kakaiba. May naramdaman siya pero hindi niya gustong isipin kung saan. Nahihirapan siyang ipaliwanag. Pero kahit ganoon, hindi gusto ni Charles na siya ang unang lumapit dito. Hindi niya gawain iyon. And when he saw her, nakita naman niya ang disgusto sa mukha nito, dahilan para lumayo ito sa kanya. And just that, he lost the girl. But still, she hunted him. Anong meron sa babaeng iyon? Do you have a boyfriend? Sandaling natigilan si Naomi nang marinig ang tanong na iyon ng baklang interviewer. Naalala niya ang payo sa kanya ng isa sa mga kaibigan na kapwa modelo. Kapag daw sumasagot sa mga tanong, dapat daw ay mala showbiz din ang sagot. Ituring daw nila na celebrity ang kanilang sarili kahit na hindi naman sila ganoong kasikat. Binigyan ng malihim ng ngiti ni Naomi ang interviewer. I have someone special. Tumangutang ang bakla. Showbiz kung showbiz talaga ha? Komento nito. But is he showbiz or non-showbiz too? I'm curious. Kahit hindi ka pa ganoong kasikat at struggling pa lang, kung maituturing, you have your own beauty. I kind of like it. I feel that someday, may future ka. And we all know the latest in our showbiz community today. Madalas ay dinadala ng kung sino man na boyfriend ng isang modelo ang mga struggling o aspiring models na girlfriend nila. It can always be the other way around. It's an issue with Miley Cyrus and his ex-fiancé, Liam Hemsworth. Ganon din ang issue tungkol sa bago niyang boyfriend na si Patrick Schwarzenegger, aspiring model and actor. Kaya pumapatol daw sa mga sikat para mas makagain ng popularity, para lalong sumikat. What do you think about that tactic, Miss Perez? Sandaling natulala si Naomi sa sinabi ng interviewer. Dahil isa lang naman na pagkukunwari ang tungkol sa pagkakaroon niya ng someone special sa kanyang buhay. Hindi siya nakapaghanda na maaaring magtanong pa pala ng husto ang interviewer na ito. Isama pa na hindi naman talaga niya masasabing kailangan pa niya na paghandaan ang interview. After all, isa lang yung interview tungkol sa mga struggling at aspiring models sa Pilipinas. Sa isang tabloid lang din mapapublish iyon. Maaring tulong sa career niya dahil kahit papaano ma-expose siya. Pero dahil hindi naman iyon ganoon kalaki, hindi na lang din pinaghandaan ng mabuti iyon ni Naomi. Binigyan lang siya ng ilang tips ng isa sa mga kaibigang model kaya hindi niya nagagawang sumagot kagaya ng isang celebrity. Pero hindi nagustuhan ni Naomi ang sumunod na tanong ng interviewer. Oo, nahihirapan na siya at tila nawawala na ng pag-asa na balang araw ay darating na sa buhay niya ang matagal na inaantay na break. Pero hindi naman niya gustong gumamit ng isang tao para lang sumikat. Alam niya ang tama at mali. Kahit nakapagsinungaling na rin naman siya sa interviewer, inilabas niya ang kanyang totoong saloobin. Kung sikat man siya, hindi ko gustong gamitin siya bilang daan ko para sa pagsikat. It's my stair. It's my journey. Sabi nga nila, there is no elevator to success. You have to take the stairs. Mas gugustuhin ko ang ganoon kaysa ang gamitin siya para sa pagsikat ko. Oh, showbiz pa rin ang sagot mo ah. So ano nga? Is he showbiz or non-showbiz? How is he looking? What is his job? May plano na ba kayong magpakasal? Anong pakiramdam niya sa trabaho mo ngayon? Tila nagiging personal na ang mga tanong pero ipinagsawalang bahala na lang ni Naomi ang mga iyon. After all, mismong ang bakla ang nagsabi na gusto siya nito. Tila may malaking interes ito sa kanya. Kaya siguro naging ganoon ang mga tanong nito ay para na lang din sa sarili nito. Makakatulong din naman iyon sa kanya. Nag-isip na lang si Naomi ng kanyang maaring isagot sa kanyang ginawang kasinungalingan. Matagal-tagal din bago nakapag-isip si Naomi. Sa edad niya, wala pa siyang nakakarelasyon. May mangilan-ngilan na nanliligaw pero dahil mas gusto niyang i-focus ang pansin sa kanyang career, hindi niya pinapansin ang mga iyon. Isama pa, wala pa rin namang nakakapagpaiba ng tibok ng puso niya. Maliban sa isang tao,